Kumusta? May anime Tagalog recap nga pala. Nagsisimula ang kwento habang may isang bata ang desperadong tumatakbo para sa kanyang buhay habang hinahabol ng isang nakakatakot na nilalang. Kasabay nito ay winawasak ng ilang monsters ang isang convoy at may isang sundalo na nagsabing dapat nilang habulin ang batang may dalang coffin. Ngunit sa kasamaang palad ay mabilis na naabyutan ng monster ang bata. Napakabigat ng coffin at ramdam niyang malapit nang matapos ang kanyang buhay. Sinabihan ng sundalo na kailangan na nilang iwan ang coffin para mailigtas ang kanilang mga sarili, ngunit alam ng sundalo na hindi iyon tama dahil ang buong mission nila ay nakasentro sa kanilang target, kaya napagtanto niya na may mali at tila may binabalak na napakasamang bagay ang temple. Subalit huli na ang lahat dahil siya ay nilamon ng isa sa mga monster. Samantala ay tuluyang naabyutan ng monster ang bata at nahiwalay siya sa coffin, kaya wala siyang choice kundi tumakbo para sa kaligtasan, ngunit imposibleng makatakas mula sa beast. Handa na itong lamunin siya kaya tinawag ng bata si Zylo at sinabing magmadali at may gawin na siya. Habang nauubos ang oras at palapit ang halimaw ay dumating si Zylo na bumagsak sa monster gamit ang napakalakas na puwersa at tuluyang tinapos ang buhay nito. Napasigaw sa sakit ang bata habang tinutulungan siya ni Zylo, kaya sinubukan niya itong pakalmayan at ipinaliwanag na hindi niya ito matutulungan kung patuloy itong gagalaw. Ngunit may iba pang ideya ang bata dahil sinabi niya kay Zylo na tapusin na lang ang kanyang buhay dahil ang mga nasa itaas ay ibubuhay rin naman siya kalaunan. Tumanggi si Zylo dahil ayaw niyang buhatin ang bangkay ng bata pabalik. Pinaalalahanan naman siya ng bata tungkol sa mga patakaran at itinuro na hindi mahalaga kung kaninong bangkay iyon dahil basta may bangkay ay maaari silang ma-resurrect. Ngunit napuno na si Zylo kaya sinuntok niya ang bata at ipinaliwanag kung gaano talaga kakilakilabot ang proseso ng resurrection dahil ang resurrection ng mga heroes na tulad nila ay isa lamang procedure na hinihila ang mga kaluluwa ng mga patay palabas ng impyerno at pilit na isinisiksik pabalik sa kanilang mga katawan, na nag-iiwan ng seryosong after effect sa kanilang memories at sa kanilang sense of self. Sinabi ni Zylo na dapat alam na ito ng bata at nagtaka siya kung nakalimutan na niya iyon dahil napakarami na niyang beses na na-resurrect, at matapos silang kumalma ay sinabi ni Zylo sa bata na kung sabik na sabik talaga siyang tapusin ang kanyang buhay ay gawin na lang niya iyon sa lugar na wala sa kanyang paningin. Gayunpaman, kung gusto pa niyang mabuhay ay kailangan niyang patibayin ang loob niya. At sa sandaling iyon ay makikita na grabe ang tinamong injury ng bata. Ipinaliwanag ni Zylo sa kanya na kung nais niyang manatiling buhay ay kailangan niyang tiisin at pagdaanan ang lahat ng kaakibat nito dahil ang paggagamot sa sugat ay hindi magiging kaaya-aya habang inihahanda ni Zylo ang isang blade para aiselyo ang sugat. Kalaunan ay nagkaroon ng sapat na lakas ng loob ang bata at napasigaw siya sa matinding sakit habang hinuhugot niya ang isang stick mula sa kanyang tiyan. Pagkatapos nito ay sinabi ni Zylo sa batang nagngangalang Dota na kailangan niyang itigil ang ugali nitong pagnanakaw. Hindi naman itinanggi ni Dota na nagnakaw siya mula sa Holy Knights at sinisipan niya ang mga ito dahil hinaharang nila ang mga carriages nang walang anumang pag-iingat. Ngunit hindi tinanggap ni Zylo ang palusot niya at pinaalalahanan si Dota na ang tunay niyang tungkulin ay ang mag-scout lamang ng kinaroroonan ng mga monsters na tinatawag na fairies. Biglang naging seryoso si Dota nang mapansin niyang napakaraming fairies sa lugar na iyon. Hindi ito may kakaila ni Zylo at laking gulat ni Dota nang ibunyag niyang may hindi bababa sa 5,000 sa mga monster na iyon. Hindi makapaniwala si Dota na sila ang ipinadala sa misyong ito dahil imposibleng mapigilan nilang dalawa ang ganoong kalaking hukbo. Ipinaliwanag na ang mga fairies ay bahagi ng tinatawag na Demon Blight at sinabi ni Zylo na malapit ng tuluyang makorrupt ang buong kagubatan dahil dito. Tungkulin nilang dalawa na suportahan ang Holy Knights habang umatras ang mga ito. At upang lalo pang maging imposible ang kanilang sitwasyon ay walang darating na anumang reinforcements para tumulong sa kanila. Pinaalalahanan ni Zylo si Dota na huwag niyang iisipin ang tumakas dahil ang pag-abandona sa mission ay magreresulta sa pagputol ng kanilang mga ulo. At itinuro rin niya ang markings sa kanyang leeg bilang patunay. Sinabi ni Dota na wala itong saysay dahil ang mga heroes na tulad nila ay mabubuhay lang ulit. Kaya muli siyang pinaalalahanan ni Zylo na sa bawat resurrection ay unti-unting nauubos ang kanilang memories at sense of self at kung paulit-ulit itong mangyayari ay darating ang araw na hindi na nila maalala kung sino talaga sila. Walang ibang pagpipilian ang mga heroes kundi tapusin ang kanilang missions, kaya iyon ang gagawin nila.
Nagpasya si Xylo na kailangan na nilang kumilos dahil malamang ay unti-unti nang namamatay ang Holy Knights, ngunit may napansin siyang kakaiba sa malapit. Mas nilapitan niya ito at kinilabutan siya nang makita na isa pala itong coffin. Agad niyang pinagalitan si Dota at nagtaka kung bakit pa nito naisip ang magnakaw ng coffin sa unang lugar. Pero inamin ni Dota na hindi niya napigilan ang sarili at ninakaw niya ito dahil pakiramdam niya ay kaya niya. Sinubukan pa niyang bumawi sa pagsasabing baka may laman itong makakatulong sa kanila. Nagtaka si Xylo kung ano ang maaaring nasa loob nito ngunit walang ideya si Dota. Ang tanging alam lang niya ay sobrang bigat nito at napakahirap dalhin. Sinabi ni Xylo na ito ang dahilan kung bakit hinahabol ng mga fairies si Dota at nagtaka siya kung may bangkay sa loob. Hindi pa rin maipaliwanag ni Dota kung bakit niya ito ninakaw dahil hindi niya namalayan ang ginagawa niya hanggang sa huli na ang lahat. Ayaw nang makarinig ni Xylo ng anumang palusot kaya binalaan niya si Dota na mag-ingat na mula ngayon kung ayaw nitong harapin ang mga kahihinatnan. Habang sinusuri nila ang coffin ay napagdesisyonan ni Xylo na ang bangkay sa loob nito ay malamang isang royal, isang noble, o isang mataas na opisyal ng Holy Knights. Kalaunan ay binuksan niya ito at nagulat silang lahat nang makita na isang babae ang nasa loob. Sinabi ni Dota na mukhang napakahalaga ng babaeng iyon at sinabi ni Xylo na napakasama ng sitwasyong ito. Inakala ni Dota na isa itong royal ngunit sinabi ni Xylo na mali siya dahil alam niya kung sino talaga ang babaeng iyon at hindi man lang ito tao. At lalo pang lumala ang lahat nang ibunyag ni Xylo na ang babaeng ito ay isang goddess. Hindi agad ito naunawaan ni Dota dahil ang alam lang niya ay ang mga goddess ay mga weapon na nilikha noon upang labanan ang mga demon lord. Galit na kinumpirma ito ni Xylo at ipinaliwanag na ang mga goddess ay tinatawag na tanging pag-asa ng sangkatauhan. Hindi pa rin makapaniwala si Dota na isang goddess ang babae dahil ang lahat ng alam niyang goddess ay mukhang mga dambuhalang whale. Bigla nilang narinig ang tunog ng isang horn sa malayo at sinabi ni Xylo na oras na para umalis. Ngunit bago iyon ay mahigpit niyang binalaan si Dota na huwag nitong iisipin na dalhin ang coffin dahil papatayin niya ito kapag ginawa niya. Sinundan nila ang pinanggagalingan ng tunog ng horn ngunit hindi ganoon kalayo ang tanaw ni Xylo, samantalang si Dota ay malinaw na nakakita at laking gulat niya nang matuklasan na isang grupo ng Holy Knights ang inaatake. Marami sa kanila ang nagmamakaawa para sa kanilang buhay ngunit wala ng pag-asa dahil isa-isa silang pinapatay. Matapang na nagawang mapabagsak ng isa sa mga knights ang isang fairies. Ngunit napakarami pa rin ng mga ito, at ang pinakamatapang sa kanila ay nagdeklara na hindi sila pwedeng umatras at kailangan nilang pigilan ang mga monsters anuman ang mangyari. Ngunit sa kasamaang palad ay marami pang Holy Knights ang nasawi habang pinagmamasdan ito ni Xylo mula sa malayo. Napansin niyang mas mabilis ang naging pag-usad ng Holy Knights kaysa sa inaasahan niya ngunit nadismaya siya dahil hindi sila handa sa biglaang ambush ng mga monsters. Takot na takot si Dota habang nasasaksihan ng massacre at iniisip niyang mas mabuting magtago na lang silang dalawa hanggang matapos ang laban. Ngunit itinuro ni Xylo na may ilan pang Holy Knights na buhay pa at pilit na kumakapit sa kanilang buhay kaya napagpasyahan niyang mas mabuting iligtas ang mga ito. Natural na tumutol si Dota ngunit pinaalalahanan siya ni Xylo na ang mission nila ay tulungan na makalikas ang mahigit kalahati ng Holy Knights mula sa battlefield at kahit ang mailigtas ang isang tao pa lamang ay makakadagdag na sa mission success rate. Kaya idineklara ni Xylo na ililigtas nila ang mga natitirang knights at inutusan si Dota na maghanda ng tumalon pababa. Ngunit sa sandaling iyon ay nabigla si Xylo nang makarinig siya ng boses sa likuran niya. Ang goddess pala iyon at sinabi nitong kahanga-hanga ang mga salitang binitiwan ni Xylo. Habang naglalakad ang babae ay biglang sumiklab ang apoy mula sa kanyang mga paa at hindi makapaniwala si Xylo na buhay pala siya. Natuwa ang goddess nang marinig niyang nagsasalita si Xylo tungkol sa pagliligtas ng mga buhay kaya napagpasyahan niyang siya ang magiging knight nito. Binigyan niya si Xylo ng passing grade at idineklara na ang tapang nito ay perpektong akma para sa isang goddess na tulad niya. Handa siyang lumaban kasama nila dahil isa itong labanan para iligtas ang iba at bilang isang goddess ay ipinangako niyang ipagkakaloob sa kanila ang tagumpay. Natulala ang dalawa dahil wala silang ideya sa nangyayari ngunit nagpatuloy ang goddess at sinabing kapag tuluyan ng nalipol ang mga kalaban ay may inaasahan siyang kapalit. Biglang nagbago ang seryoso niyang aura at masayang sinabi na kailangan siyang purihin ni Xylo at tapikin sa ulo.
Sabik siyang mapuri at sinabi pa niyang pwede ring gumawa si Zylo ng isang kanta para sa kanya, samantala ay iritado si Zylo dahil malinaw sa kilos ng babae na totoong totoo siya, isa talaga siyang goddess at malamang ay siya ang hindi pa na-activate noon. Narinig na niya ang tungkol sa kanya at kilala siya bilang ika-13th goddess. Kinumpirma ito ng babae at ibinunyag na ang pangalan niya ay Terita. Isang guardian na nagdadala ng mga himala sa mga tao. Sinabi ni Dota na mabuti na lang at maaari nilang asahan si Terita ngunit sinabi ni Zylo na mas madaling sabihin iyon kaysa gawin. Sa kanya ikinagulat si Terita nang hayagan niyang aminin na galit siya sa mga goddess. Inutusan niya si Dota na bantayan ang babae at idineklara na hinding-hindi siya aasa sa kapangyarihan ng isang goddess. Matapos iyon ay tumigil na si Zylo sa pagsasalita at nagsimulang bumaba ng bundok. Kahit ganoon ay kailangan pa rin niya ng kaunting tulong ni Dota kaya inutusan niya itong alamin ang direksyon at distansya ng mga kalaban. Ayaw sanang makialam ni Dota ngunit pinaalalahanan siya ni Zylo na kailangan nilang tulungan ang Holy Knight sa pag-atraze. Paubos na ang oras kaya sinabi ni Zylo na kailangan nilang gumawa ng ingay at akitin ang atensyon ng mga monsters. Nagpa siya si Dota na tumulong kaya nagsimula siyang magbigay ng direksyon kay Zylo. Tinungo ni Zylo ang unang monster ngunit nabigla siya nang biglang lumitaw sa tabi niya ang goddess. Humanga siya kay Dota at tinawag itong isang mukhang gasguzing lalaki na may napakahusay na paningin. Galit na tinanong ni Zylo kung ano ang ginagawa niya roon kaya pinaalala ni Terita na siya ang knight nito. Muling iginiit ni Terita na ipagkakaloob niya sa kanya ang tagumpay ngunit pinaalalahanan siya ni Zylo na hindi niya gusto ang tulong niya. Wala na silang oras para magtalo dahil nakuha na nila ang atensyon ng mga monsters kaya sinabi ni Terita sa kanyang knight na nasa panganib sila. Hindi ito pinansin ni Zylo at tumalon na lang siya diretso sa labanan. Inutusan niya si Terita na manatili sa likod at buong lakas niyang ibinaon ng espada sa mukha ng isa sa mga monster. Nagdulot ito ng napakalaking pinsala at isang pagsabog na nagkalat ang mga piraso ng katawan ng halimaw. Nagtaka si Terita kung anong klaseng kapangyarihan iyon kaya ipinaliwanag ni Zylo na iyon ang Sacred Seal of Hidden Light. Pagkatapos ay sinabi niya sa goddess na humanap ng lugar na mapagtataguan at sumugod muli sa labanan. Iniligtas ni Zylo ang isang knight ngunit bago pa niya masabihang tumakbo ito ay may panibagong grupo ng monsters ang lumitaw. Mabilis din silang pinuksa ni Zylo at dumating na rin sa wakas si Dota para sumali sa laban. Nasusuka si Dota sa dami ng dugo sa paligid kaya kinailangan siyang sigawan ni Zylo na huwag lang tumayo roon. Patuloy na pinababagsak ni Zylo ang mga monsters at inutusan si Dota na magsimula na ring bumaril. Bigla na lang inatake si Dota at napasigaw siya sa matinding takot habang pinipikit ang kanyang mga mata at nagpapaputok pabalik. At nagulat pa siya sa sarili niya nang mapabagsak niya ang halimaw. Labis na humanga si Dota sa nagawa niya ngunit sinabi ni Zylo na sa dami ng monsters ay imposibleng hindi siya makakatama ng isa. Inutusan niya si Dota na patuloy siyang i-back up ngunit pinaalalahanan din na huwag siyang aksidenteng tamaan. Patuloy ang matinding labanan at nagtataka ang leader ng Holy Knights kung titigil pa ba ang pagdating ng mga monsters. Ngunit nabigla siya nang biglang sumugod si Zylo sa harapan niya. Inutusan ng ating bayani ang grupo ng monsters na maglaho at isa-isa niya silang nilipol gamit ang kanyang dagger. Sa kasamaang palad ay may isang monster na nagawang saktan siya at may isa pa na handa ng tuluyan siyang lamunin. Muntik nang magwakas ang buhay ni Zylo ngunit biglang sumulpot si Dota para iligtas siya. Humingi ng paumanhin si Dota dahil natagalan siya at ipinaliwanag na mahirap para sa kanya ang tumutok mula sa malayo. Ngunit sinabi lang ni Zylo na ipagpatuloy niya ang pagpapaputok. Idineklara ni Zylo na siya na ang tatapos sa natitirang mga monsters at sinabi naman ni Dota na huwag siyang mauna at hintayin siya. Nais ding makisali ni Terita sa laban kaya tumakbo siya kasunod ng dalawa. Pagsapit ng gabi ay tuluyan nang natapos ang labanan at si Zylo ay nagpunta upang tingnan ang mga nakaligtas. Labis ang pasasalamat ng leader ng Holy Knights kay Zylo sa pagliligtas ng kanilang mga buhay lalo na't hindi sila umaasang may darating na tulong. Ngunit malamig ang pakikitungo ni Zylo kaya sinabi niyang mas mabuting umalis na agad ang mga knights. Biglang nagbago ang ekspresyon ng leader nang mapansin niya ang marka sa leeg ni Zylo na nangangahulugang isa siyang disciplinary hero. Kaya nagtataka ang mga knights kung ano ang ginagawa ng isang capital offender sa lugar na iyon.
Dumating ang iba ng bahagyang huli at agad sinabi ni Dota na hindi niya gusto ang takbo ng sitwasyon. Ipinaliwanag lang ni Zylo na naroon siya dahil sa utos kaya inutusan niya ang mga knights na umalis na. Binalaan pa niya na may paparating na panibagong horde ngunit walang pakialam ang leader dahil hindi niya matanggap na isang kriminal ang nagligtas sa kanila, dahil para sa kanya ay isang malaking dungis sa kanilang karangalan ang mailigtas ng tulad ni Zylo, lalo pang tumindi ang tensyon ng patumbahin ni Zylo ang lalaking iyon at tuluyang hindi na maintindihan ni Dota ang nangyayari. Itinuro ni Dota na ito na sana ang bahagi kung saan nagpapasalamat ang mga knights sa kanila. Ngunit ipinaliwanag ni Zylo na ganoon talaga ang ibig sabihin ng pagiging isang hero. Naghanda si Zylo na harapin ang knight ngunit nabigla siya nang biglang manghimasok si Terita na malinaw na panig kay Zylo kahit hindi naman niya alam kung ano talaga ang pinagtatalunan nila. Inakala ni Terita na sinasabi ni Zylo na hindi sila pwedeng basta umalis at pabayaan ang mga knights at sumang-ayon siya rito. Kahit hindi naman iyon ang sinasabi ni Zylo ay hindi na iyon mahalaga dahil may napagtanto ang knight. Ang kulay ng mga mata at buhok ni Terita ay agad naglantad kung sino talaga siya kaya nagtaka ang knight kung bakit nasa pangangalaga ni Zylo ang babae. Itinuro niya na ibinigay nila ang babae sa transport team at agad inakala ng mga knights na may ginawang masama si Zylo. Humingi sila ng paliwanag ngunit pumayag lamang si Zylo na magsalita kung ibababa nila ang kanilang mga espada. Muling tumaas ang tensyon nang tumanggi ang mga knights kaya namagitan si Dota upang pakalmayan ang lahat at itinuro na wala na silang oras para magtalo dahil may paparating na panibagong alon ng kalaban at kailangan nilang kumilos agad. Bigla namang may boses na sumigaw sa kanilang mga ulo at iyon ay si Venatim. Kaya pinaalalahanan siya ni Zylo na magbabala muna bago makipag-ugnayan. Ngunit halatang tar-anta si Venatim habang sinasabing magulo ang lahat. Sinabi ni Dota na palaging ganoon ang sinasabi ni Venatim ngunit iginiit ni Venatim na mas malala ito ngayon dahil sobrang gulo na maaaring ito na ang maging katapusan nilang lahat kaya tinanong niya kung may oras si Zylo na pakinggan siya. Sa kasamaang palad ay walang pahinga dahil kinailangan pang pabagsakin ni Zylo ang isa pang monster kaya sinabi niyang sabihin na agad ni Venatim. Ikinagulat ng lahat nang ipaliwanag ni Venatim na ang main force ng Holy Knights ay patungo mismo sa Demon Blight at ang mga knights sa kagubatan ay muling nagtipon at umaasang sila mismo ang pipigil sa Demon Blight. Hindi ito makapaniwala ni Zylo kaya tinanong niya ang mga knights kung ano ang iniisip ng kanilang captain sa paggawa ng ganoong desisyon. Pinaalalahanan niya na dapat ay umatras sila ngunit nanatiling tahimik ang mga knights. Napagtanto ni Zylo at Dota ang isang bagay at naisip nila kung mula pa sa simula ay balak na talaga ng mga knights na labanan ang Demon Blight. Kaya nagpa siya ang isa sa mga knights na sumagot at kinumpirma na tama ang hinala ni Zylo dahil si Captain Kivia ang gumawa ng desisyon at wala siyang balak umatras. Tinawag ni Zylo na isang idiot si Captain Kivia ngunit ipinaliwanag ng leader ng grupo na lubos nilang ipinagkakatiwala ang kanilang mga buhay sa kanya. Para kay Zylo ay kahangalan ng ginagawa nilang lahat ngunit pinaalalahanan siya ni Venatim na mas mabuting iligtas na lang niya ang iba pang Holy Knights dahil kung mahigit kalahati sa kanila ang mamatay ay babagsak ang mission ng hero unit ni Zylo at hindi lang basta tatapusin ang kanyang buhay bilang parusa kundi siya ay i-resurrect at susunugin sa stake. Naguluhan si Dota kung ano ang dapat nilang gawin ngunit sinabi ni Terita na malinaw ang sagot dahil ang pagliligtas sa mga taong nasa panganib ang pinakadakilang karangalan kaya kailangan nilang tulungan ang mga knights. Tinanong niya kung sang-ayon ba ang kanyang knight ngunit pinatahimik lang siya ni Zylo at inutusan si Venatim na sabihin ang eksaktong kinaroroonan ng mga knights. Ibinigay ni Venatim ang kanilang lokasyon at sinabi ni Zylo sa iba pang knights na huwag silang sasama sa kabilang grupo dahil pababagailan lang nila ang galaw. Ngunit hindi sila nakinig dahil pinili nilang lumaban at mamatay kasama si Captain Kivia at tinanong pa nila kung ano ang alam ng isang hero na tulad ni Zylo tungkol sa ganitong uri ng karangalan. Wala itong pakialam kay Zylo kaya inutusan niya silang magtungo sa timog dahil naroon ang team na nagbabantay sa kanyang mission. Nag-alinlangan ang mga knights at inisip kung talagang tutulungan sila ni Zylo na umatras ngunit tiniyak niya ito at pinaalalahanan si Dota na hindi pa tapos ang kanilang mission dahil kailangan na nilang salubungin ang Holy Knights at pigilan silang tuluyang malipol. Hindi ito ikinatuwa ni Dota ngunit labis namang ipinagmamalaki ni Terita ang kanyang knight.
Siniguro ni Dota na alam niyang ayaw talagang ipagsapalaran ni Zylo ang kanyang buhay para sa mga knights at naghanda siyang ibunyag ang isang bagay tungkol sa kanya, ngunit pinatahimik siya ni Zylo at inamin na kung siya lang ang masusunod ay hahayaan na lang niyang mamatay ang mga knights, subalit hindi niya iyon gagawin dahil kung mangyayari iyon ay bibigyan lamang niya ang mga knights ng panibagong dahilan upang maliitin siya. Idineklara ni Zylo na oras na para kumilos dahil kapag hinayaan nilang mapuksa ang Holy Knights ay katapusan na nilang lahat. At sa base ng Holy Knights ay makikitang nagpapagaling pa sila mula sa isang kamakailang labanan nang biglang magkaroon ng nakakakilabot na pagbabago dahil dumating na ang mga monsters at kailangan na naman nilang maghanda para sa panibagong laban. Pumwesto ang mga knights habang hinihintay ang kalaban at nagsimulang tumawid ang mga monsters sa ilog na naghihiwalay sa kanila. Habang papalapit ang mga ito ay inihanda ng mga knights ang kanilang thunderstaffs at naghintay hanggang sa pinakahuling sandali bago iutos ng kanilang leader na magpaputok. Napakalakas ng kanilang mga atake at nagawa nilang pabagsakin ang unang hanay ng mga halimaw. Bumagsak ang unang wave ngunit marami pang kasunod. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang dumating ang mga dambuhalang trolls at inutusan ng Knight Commander ang kanyang mga sundalo na gamitin ang thunder cannons dahil hindi nila maaaring hayaang makatawid ang mga monsters sa ilog kaya kailangan nilang ilabas ang lahat ng firepower nila. Nagpaputok ang mga knights ng thunder cannon at tumama ito ng diretso sa isa sa mga troll na agad na nagpabagsak sa higanteng halimaw. At mula sa malayo ay pinanunood ng ating mga heroes ang labanan. Nagtanong si Dota kung may nakikilala si Zylo sa mga knights ngunit sinabi nitong wala at hindi pa niya kailanman nakita ang bandilang iyon. Kumbinsido si Dota na kayang-kaya na ng mga knights ang laban mula roon ngunit ikinagalit ito ni Terita na nagpaalala na napakaraming glory ang maaaring makuha. Subalit sinabi ni Dota na hinding-hindi naman sila papayagang makibahagi ng mga knights dito. Sa sandaling iyon ay naubusan ng amo ang mga knights kaya napilitan silang lumaban gamit ang mga karaniwang armas. Agad napansin ni Zylo na hindi ito mauuwi sa maganda dahil ipinaliwanag niyang magpapadala ang mga Ferris ng panibagong unit para e-flank ang mga knights. Mukhang napakatalino ng Demon Lord sa likod ng pag-atakeng ito kaya tiyak na gagamit ito ng maraming strategy. Napagpasyahan ni Zylo na kailangan nilang makipagtagpo sa mga knights upang bumuo ng plano ngunit napansin niyang biglang nawala si Dota. Nagtaka si Terita kung saan ito pumunta at ipinaliwanag ni Zylo na napatunayan na ng bata na isa siyang taong hindi nila mapagkakatiwalaan. Galit na galit si Zylo at sinabi niyang babayaran ni Dota ng kanyang buhay ang lahat kapag muli silang nagkita. Sinabi ni Terita na siya lamang ang dapat pagkatiwalaan ngunit muli na namang iginiit ni Zylo na hindi niya gagamitin ang kapangyarihan ng isang goddess. Habang lalo pang nagiging one-sided ang labanan ay wala nang ibang pagpipilian si Zylo kaya naghanda na siyang sumabak at umaasang aabot siya sa oras gamit ang kanyang flight seal. Saka siya lumipad sa himpapawid at gumawa ng engranding pagpasok habang sunod-sunod ang kanyang mga atake. Pinabagsak ng kanyang mga seal attacks ang maraming monsters at nakarating siya sa gitna ng labanan kung saan nailigtas niya ang ilang sundalo mula sa tiyak na kamatayan. Ngunit hindi pa tapos ang mga monsters dahil nagpaputok sila ng maraming living projectile sa ere kaya sinubukan ng mga sundalo na barilin ang mga ito. Subalit napakarami nila at napatumba ng mga lumilipad na halimaw ang mga human archers. Samantala ay iniiwasan ni Zylo ang mga iyon at tinunton niya ang pinanggagalingan bago niya ito tuluyang winasak. Napansin ng Knight Captain na may isang taong nagpabagsak ng napakaraming monsters at napatanong siya kung sino ang taong iyon. Habang patuloy na tumataas ang kumpiyansa ni Zylo ay naisip niya kung iyon na ba ang lahat ng kaya ng mga monsters at sinabi pa niya na kung wala silang gagawin agad ay magiging madali lamang ang laban para sa kanya. Patuloy na umulan ng mga atake si Zylo at ang huli niyang suntok ay nagdulot ng napakalaking pagsabog na nagliwanag sa buong kalangitan sa gabi. Tuluyan niyang tinapos ang buong labanan ngunit labis siyang napagod. Gayunpaman ay wala siyang oras para magpahinga dahil agad siyang kinumpronta ng captain at hiningan ng paliwanag kung sino siya. Biglang sumugod si Terita sa kanyang tabi at laking gulat ng captain nang makita ang goddess dahil sila mismo ang nagpadala sa kanya sa transport. Kaya inisip ng captain na baka inatake ni Zylo ang transport at kinuha si Terita. Ipinaliwanag ni Zylo na ligtas ang ibang knights at higit sa lahat ay wala siyang ginawang pack kay Terita.
Nagtaka si Terita kung bakit napakalamig ng pakikitungo niya kaya ipinaalala ni Zylo na galit siya sa mga goddess at sinabi niyang hindi siya ang taong hinahanap niya kaya dapat niyang hanapin ang tunay niyang knight sa hanay ng mga sundalo. Napuno na ang captain at mariing hiniling na malaman kung sino talaga si Zylo ngunit itinuro niya na wala na silang oras dahil papalapit na ang mas malalang panganib sapagkat dumating na ang Demon Lord, at sa malayo ay makikita ang isang masamang bagay na kumakalat sa kagubatan na dinudumihan pati ang hangin at anumang madaanan nito ay agad na nagiging isang monster. Nangilabot ang captain sa kanyang nakita at tinawag niya ang halimaw bilang ika-47th Demon Lord na nagngangalang Gagi. At habang mabilis itong papalapit ay alam ng mga sundalo na hindi nila maaaring hayaang makatawid ito sa ilog. Lalo pang dumami ang mga monsters na lumalabas mula sa kagubatan kaya muling inihanda ng mga sundalo ang kanilang mga cannon. Ngunit napansin ng captain na may ginagawa ang Demon Lord kaya inutusan niyang huminto sila. Subalit huli na dahil pinaputok na nila ang mga cannon ng buong lakas. Ngunit sinalubong lamang iyon ng isang shield na nilikha ng Demon Lord. At para mas lumala pa ang sitwasyon ay ibinalik ng shield ang mismong atake pabalik sa kanila na nagdulot ng napakalaking pinsala. Napagpasyahan ni Zylo na matalino ang monster dahil sadyang ginawa nito ang shield upang salagin ang mga ranged attacks ng mga sundalo. Malinaw na hindi uubra ang long-range attacks kaya kailangan nila itong labanan ng malapitan. Iminungkahi ng captain na gumamit sila ng Scorched Earth Seals para umatake sa close range ngunit pinigilan siya ni Zylo at ipinaliwanag na sisirain lamang ng mga seal na iyon ang buong lugar pati ang lahat ng nasa loob nito. Habang nauubusan na sila ng oras ay sinabi ni Zylo na kailangan nilang umatras at magtungo sa silangan. Ngunit mariing tumanggi ang captain at idineklara na mananatili silang nakatayo. Sinabihan siya ni Zylo na huwag maging tanga at ipinaliwanag na ipinadala siya roon upang suportahan ang pag-atres ng Holy Knights. Una ay naguluhan ang captain ngunit mabilis niyang napagtanto na ibig sabihin nito ay isang ang hero si Zylo. Gayunpaman ay tumanggi pa rin siyang umalis at sinabi na para sa kanyang honor ay handa niyang ialay ang kanyang buhay sa lugar na iyon. Itinuro ni Zylo na inilalagay niya sa panganib ang buhay ng lahat ngunit mabilis siyang sinagot ng captain na wala siyang karapatang magsalita dahil isa lamang siyang maruming kriminal at masyado siyang kasuklam-suklam para mamatay ng marangal. Ibinunyag pa niya na siya mismo ang nag-utos na ipadala ang goddess sa lungsod ng Gal at sinadya niyang mamatay ang lahat ng sundalo sa lugar na iyon upang masiguro ang ligtas na pagdating ng goddess. Ngunit sa sandaling iyon ay nabigla ang captain nang marinig niyang binanggit ni Terita ang pangalang Zylo na tila ba pamilyar sa kanya, subalit wala ng oras para magtanong dahil kinailangan nilang umiwas sa isang biglaang atake mula sa Demon Lord. Nangilabot si Zylo at napuno ng matinding pagkabigla nang makita niyang nagbago ang anyo ng Demon Lord. Desperado niyang sinigawan ang lahat na yumuko ngunit huli na ang lahat dahil ilang sundalo na ang agad pinuksa ng mga projectiles ng halimaw. At mas malala pa rito ay may mga monsters mismong nasa loob ng mga projectiles na iyon. Kaya nauwi ito sa isang ganap na masaker habang sinasalakay ng mga monsters ang mga sundalo at mabilis ding papalapit ang mas malalaking halimaw. Kalaunan ay tuluyan na silang nakatawid sa ilog at lalong lumubha ang sitwasyon. Patuloy pa ring inuutusan ng captain ng kanyang mga tauhan na hawakan ang linya ngunit wala na itong silbi dahil hindi na nila kayang pigilan ang mga monsters at may mga buhay nang nawawala sa lahat ng panig. Nalagay sa matinding panganib ang captain ng isang higanti ang maghanda na tapusin ang kanyang buhay ngunit biglang sumulpot si Zylo upang iligtas siya. Nabasag ang kanyang mga dagger sa likod ng halimaw ngunit nagawa pa rin niyang pabagsakin ito. Bigla namang nasakop ng mga monsters ang isa sa kanilang mga cannon na natamba at aksidenteng nagpaputok patungo sa direksyon ng ating mga bida. Makalipas ang ilang sandali ay nagkamalay si Zylo at nakita niyang malubha na ang kalagayan ni Terita. Tinawag siya nito at sinabing kailangan na niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan dahil bagamat buong panahon niya itong tinatanggihan ay mamamatay ang lahat ng naroon kung hindi niya ito gagawin ngayon. Patuloy pa ring tumanggi si Zylo at sinabi niyang hindi na siya muling aasa sa isang goddess. Kaya tinawag niya ang captain at sinabi nitong siya na lamang ang gumamit ng kapangyarihan ng goddess dahil hindi niya iyon gagawin. Ngunit si Captain Kivia ay wala na at hindi na matagpuan. Kaya napaisip na lamang si Zylo kung nasaan siya hanggang sa makita niya ang isang piraso ng armor nito at doon tuluyang bumigat ang katotohanan. Nagmumula sa lahat ng direksyon ang mga sigaw ng matinding paghihirap at unti-unting nawawala ang mga buhay.
Muling tinawag ni Terita si Xylo at sinabi nitong siya ang kanyang knight, itinuro niyang marami pang buhay ang mawawala at tinanong niya kung ayos lang ba talaga iyon kay Xylo. Idineklara ni Terita na kahit galit siya sa kanya ay ipagkakaloob pa rin niya ang tagumpay, at sa huli ay napilitan ng magpasya si Xylo dahil wala na siyang ibang pagpipilian at inutusan niya si Terita na gawin na ang pact. Ipinaliwanag ni Terita na kailangan muna niyang ialay ang kapalit ng pact. Ngunit alam na ito ni Xylo kaya agad niyang hiniwa ang sarili niyang kamay at sinabi kay Terita na kailangan niya ang tulong nito. Subalit bago iyon ay pinasumpa muna siya ni Terita na kikilos siya ng may dignidad na nararapat sa isang knight ng isang goddess kaya sumumpa si Xylo. At matapos iyon ay tuluyan ng ipinagkaloob ni Terita sa kanya ang kapangyarihan ng isang goddess habang hinahalikan ang kanyang kamay. Dahilan upang madala si Xylo sa isa na namang ibang realm kung saan sinabi niyang muli na naman niyang ginagawa ito dahil naranasan na niya ang lahat ng ito noon at ngayon ay muli na naman niyang isinusugal ang kanyang buhay. Ilang sandali pa ay bumalik si Xylo sa tunay na mundo at idineklara ni Terita na kumpleto na ang koneksyon at tinanong siya kung anong uri ng blessing ang nais niya. Kaya sinabi ni Xylo na gumawa na lang siya ng isang bagay na flashy. Napapaligiran man sila ng mga monsters ay alam ni Xylo na mayroon na siyang kapangyarihang itaboy ang mga ito. Masayang idineklara ni Terita na ikalulugod niyang ipagkaloob ang kanyang blessing at agad niyang sinimulan ang atake na nagtakip sa buong kalangitan ng mga espada na parang walang katapusang ulan ng mga talam na bumagsak sa lahat ng monsters hanggang sa tuluyan silang mapuksa. Matapos ang lahat ay binigyan ni Terita si Xylo ng pahintulot na purihin at sambahin ang kanyang dakilang kapangyarihan ngunit walang sinabi si Xylo kaya inulit pa niya ito. Nagawa lamang humingi ng paumanhin ni Xylo dahil may natitira pa siyang kailangang gawin. Pinulot niya ang isa sa mga espada at idineklara na kailangan niyang linisin ang natitirang mga monsters. Inihagis niya ang espada upang umatake ngunit kinailangan niya pa ng mas marami kaya agad siyang tinulungan ni Terita sa pamamagitan ng pagsummon ng maraming weapons na ginamit ni Xylo upang lipulin ang mga horde ng monsters. Natuwa siya nang makitang buhay pa si Kivia kaya inutusan niya itong iligtas ang lahat. Tumanggi si Kivia na tumanggap ng utos mula sa isang maruming hero ngunit sinabi ni Xylo na iyon lamang ang paraan upang mabuhay sila. Wala siyang balak mamatay roon at ayaw rin niyang may mamatay pa kaya idineklara niya na tatalunin niya ang Demon Lord anuman ang mangyari. Labis na nagulat si Kivia sa kanyang narinig ngunit nagpatuloy si Xylo at sinabing kung sakaling mabuhay siya ay tatanggapin niya ang anumang parusang naghihintay sa kanya. Nagtataka si Terita kung ginagawa ba niya ang lahat ng ito para sa honor ngunit malinaw ang pagkasuklam ni Xylo sa tanong na iyon. Sumangot si Xylo habang binubuhat si Terita at ipinaliwanag na ginagawa niya ang lahat ng ito dahil sa kanyang pagnanais na magpakawala ng lubos at walang kapantay na karahasan. Saka silang dalawa ay diretsyong sumugod patungo sa Demon Lord. Kaya pinaalalahanan ni Xylo si Terita na huwag mahulog na ikinatawa lang nito habang sinasabi na trabaho niyang mag-alala para sa mga taong tulad niya. May ilang monsters ang hamarang sa kanila kaya tinanong ni Terita kung siya na ba ang gagalaw ngunit sinabi ni Xylo na hindi pa kaya siya mismo ang pumatay sa mga monsters. Pinaalalahanan siya ni Terita na huwag siyang maliitin ngunit ipinaliwanag ni Xylo na hindi iyon ang isyo dahil kahit ang mga goddess ay may hangganan at kung may mangyaring masama sa kanya ay hindi na niya ito mapupuri. Idineklara ni Xylo na kaya niyang buksan ang daan para sa kanilang dalawa kaya mas marami pa siyang pinabagsak na monsters. Ang mga giants na dati ay malaking problema ay wala na lamang kay Xylo ngayon ngunit mahaba pa ang lalakbayin kaya kailangan nilang maghiwa ng daan. Muling ginamit ni Xylo ang kanyang flight seal upang ilunsad ang sarili pasulong at tuluyan niyang pinabagsak ang pinakamalaking giant bago ginawa ang huling pagsugod patungo sa Demon Lord. Halatang takot si Terita ngunit agad niya itong itinanggi at sinabing pangarap ng bawat goddess na pabagsakin ang isang Demon Lord kaya gusto niyang siya ang tumama ng huling atake. Muling tumanggi si Xylo at sinabing hindi pa iyon ang tamang oras. Saka siya tumalon papunta sa napakalaking halimaw at umakyat hanggang sa ibabaw ng ulo nito. Naghanda ang Demon Lord na magpalabas ng mga projectiles ngunit pinigilan ito ni Xylo gamit ang sarili niyang atake at nagawa niyang putulin ang isa sa mga paa nito. Gayunpaman ay hindi pa tapos ang Demon Lord at muling nagpakawala ng maraming projectiles kaya nagbabala si Terita na mapapaligiran sila kung magpapatuloy iyon. Kumbinsido siyang kailangan na niya siya ngayon kaya tuluyan ng sinabi ni Xylo na maaari na niyang linisin ang daan.
Sabik na sinabi ni Terita na manood at mamangha habang muli niyang pinaulan ng mga espada ang paligid na nagbukas ng daan para sa ating bayani upang muling sumugod sa Demon Lord. Naghanda sana si Xylo na magbigay pa ng mga utos ngunit hindi na iyon kailangan dahil pinaalala ni Terita na alam na niya ang kanyang isip at eksakto niyang alam kung ano ang dapat gawin. Sa kanilikha ni Terita ang perpektong sandata para sa mismong sandaling iyon at sinabi ni Xylo na iyon na mismo ang hinahanap niya. Pagkatapos ay kinuha ni Xylo ang espada at sinabi sa higanteng cockroach na maghanda na itong mapuksa. Saka ginamit ni Xylo ang sarili niyang kakayahan upang gawing isang napakalaking explosive ang espada gaya ng palagi niyang ginagawa at buong lakas niya itong ibinato sa halimaw. Bumaon ang espada sa loob ng Demon Lord at ang sumunod na pagsabog ay nagpakalat ng mga piraso ng katawan nito sa lahat ng direksyon. Ngunit kahit matapos iyon ay hindi pa rin tuluyang bumagsak ang halimaw kaya ginawa ni Xylo ang lahat upang ipagtanggol ang sarili habang muli silang inaatake. Ilang sandali pa ay makikitang sugatan na naman si Xylo at sinabi ni Terita na nangyari iyon dahil pinrotektahan siya nito. Lalong lumala ang sitwasyon nang hindi na tumutugon si Xylo at muling dumami ang mga monsters. Bigla namang lumitaw si Dota mula sa kung saan at nagtaka ang lahat kung bakit naroon siya. Mas lalo pang nagulat si Xylo nang mapansin niyang may dala itong isang Scorched Earth Seal kaya pinagalitan niya si Dota dahil malinaw na muli na naman itong nagnanakaw. Ngunit ipinaliwanag ni Dota na hindi yun ganoon dahil naglalakad lang siya sa kampo at nakita niya ang Scorched Seal na nakahandusay sa lupa. Sa halip na magalit ay nakaramdam ng ginhawa si Xylo dahil dala niya ito kaya hinayaan muna niyang mabuhay si Dota. Mabuti na lang ay pamilyar si Xylo sa modelong iyon kaya in-adjust niya ang seal para sa maximum damage. Nagtaka si Dota kung ano ang balak niyang gawin kaya ipinaliwanag ni Xylo na tatamaan niya ang malaking halimaw ng isa pang malakas na pagsabog. Idineklara ni Xylo na sa pagkakataong ito ay matatapos na ang lahat at direkta niyang ipinadala ang seal patungo sa Demon Lord. Dahil sisirain ng pagsabog ang buong paligid ay agad niyang sinagip sina Dota at Terita at mabilis silang lumayo. At nang sumabog ang seal ay tuluyan nitong nilipol ang lahat sa sakop ng area. Makalipas ang ilang sandali ay nagtataka ang mga Royal Knights kung tapos na nga ba ang lahat at makikitang umatras na ang mga fairies. Kaya sinabi ni Xylo na ganoon talaga ang nangyayari kapag nawawala ang Demon Blight, marami na siyang napatumba na Demon Lords ngunit aminado siyang hindi pa siya kailanman nanalo sa ganito kakatwang paraan, napilitan din siyang tanggapin na ang malikot na kamay ni Dota ang nagligtas sa kanila kaya balak niyang ilibre ito ng masarap na pagkain pagbalik nila sa lungsod. At para naman kay Terita ay sinabi niyang tunay na kahanga-hanga si Xylo sa paraan ng pagtalong niya sa Demon Lord. Itinuro ni Terita na malaki ang naging papel niya sa tagumpay ni Xylo at sigurado siyang nakaramdam siya ng matinding kasiyahan matapos manalo sa laban. Nanatiling seryoso si Xylo ngunit hindi niya may kakaila na tama siya. Kaya naghanda si Terita at idineklara na oras na para buhusan siya ni Xylo ng papuri. Sinabi ni Xylo na mahusay ang ginawa niya sa pananatilang buhay ngunit hindi alam ni Terita na ang simpleng mabuhay ay karapat-dapat na pala sa papuri. Hindi pa siya nakantento kaya isa-isa niyang binanggit ang lahat ng magagandang nagawa niya dahil hindi lang siya basta nakaligtas kundi tumulong din siyang talunin ang Demon Lord. Inulit ni Xylo na maganda ang ginawa niya ngunit hiniling pa rin ni Terita na dagdagan niya ang papuri. Hanggang sa wala nang nagawa si Xylo kundi pagbigyan siya at tapikin si Terita sa ulo na agad nagdulot ng mga flashback kay Xylo at tuluyan siyang nawalan ng masabi. Biglang lumitaw si Kivia at ibinunyag na alam na niya ang lahat tungkol kina Xylo at Dota. Totoo mang nailigtas nila ang lahat ay hindi iyon ang mahalaga para kay Kivia dahil itinuro niyang ninakaw nila ang isang goddess at isang Scorched Earth Seal. Sinabi niyang si Xylo ay isang kriminal ng pinakamataas na antas at hindi ito maitatanggi ni Xylo. Idineklara ni Kivia na ginawa ni Xylo ang lahat ng ito upang pilitin si Terita na makipagpact sa kanya ngunit tinawag naman ito ni Terita na tadhana dahil naniniwala siyang si Xylo talaga ang kanyang knight at sigurado siyang siya rin ang papatay sa lahat ng Demon Lords. Hindi makapaniwala si Kivia sa naririnig at tinanong kung alam ba ni Terita ang krimeng nagawa ni Xylo. Hindi ito alam ni Terita kaya isiniwalat ni Kivia na si Xylo ang pumatay sa isang goddess na ikinagimbal ni Terita. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang lahat dahil ibinunyag ni Kivia na dating Holy Knight si Xylo at gumawa siya ng pact sa isang goddess bago nito tuluyang kitlin ang buhay nito.
Ipinakita ang isang sulyap sa nakaraan kung saan hinahatulan si Zylo para sa kanyang mga krimen at ipinaliwanag na noong gabi bago ang insidente ay pinangunahan ni Zylo ang unit na kanyang kinokoman patungo sa kinaroroonan ng ika-11th Demon Lord. At bago magbukang liwayway ay pumasok siya sa labanan kasama ang kanyang pacted goddess na si Sinurva. Kinumpirma ni Zylo na totoo ang lahat ng iyon at talagang nilabanan niya ang ika-11th Demon Lord. Naging napakahirap ng labanan at ang inaasahan niyang reinforcements ay hindi kailanman dumating, at kalaunan ay sinabi sa kanya na nagtamo ng matinding pinsala ang kanyang unit dahil nakipaglaban siya kasama ang kanyang goddess nang walang pahintulot. Itinanggi ni Zylo ang bahaging iyon dahil sinabi niyang may opisyal siyang utos. Ngunit sinabi ng hukom na walang ibinigay na ganoong order kaya inakusahan siya ni Zylo ng pagsisinungaling. Sinubukan pang ipaliwanag ni Zylo kung sino ang nagbigay sa kanya ng utos ngunit ayaw na itong pakinggan ng hukom at sa halip ay inakusahan siya ng pilit na pagdadala sa kanyang goddess at sa kanyang mga tauhan sa isang laban na imposibleng mapanalunan. Gayunpaman ang pinakamabigat na krimen ni Zylo ay ang pagkitil sa buhay ng sarili niyang goddess kaya hiniling ng hukom na sabihin niya kung totoo ito o hindi at hindi na ito itinanggi ni Zylo. Inamin niyang siya ang pumatay sa kanya kaya tinawag siya ng lahat ng nanonood na isang halimaw. Ipinaliwanag ni Zylo na wala na siyang ibang pagpipilian dahil hindi nila natagpuan ang grupong inutusan silang iligtas at ang inaasahan nilang reinforcements ay hindi kailanman dumating kaya iniwan silang mamatay. Ngunit ayaw pa ring pakinggan ng hukom ang paliwanag at sinabi nitong walang dumating na tulong dahil wala naman talagang ibinigay na utos para nandoon sila. Inamin din ni Zylo na labis siyang nanghinayang sa nangyari kay Sinurva dahil lumaban ito gamit ang lahat ng natitira niyang lakas at itinulak ang sarili hanggang sa sukdulan para lamang makuha ang papuri ng lahat sa kanilang party. Sa huli ay tuluyan nitong naubos ang kanyang power at umabot sa kanyang limitasyon. Labis na siyang nagdurusa at tiyak ng mamamatay kaya wala nang ibang nagawa si Zylo kundi tapusin ang kanyang buhay. Ipinaliwanag pa ni Zylo kung ano ang nangyayari sa isang goddess kapag naubos ang kanyang power dahil sila ay nagiging mahina at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili at doon nagsisimulang sirain sila ng Demon Blight. Itinuro ng hukom na walang anumang record tungkol sa ganitong phenomenon at tinanggihan ito ng temple kaya inakusahan niya si Zylo na pinatay niya ang kanyang goddess sa isang berserk rage na dulot ng labis na sacred seals na inukit niya sa kanyang katawan. Sinabi ng hukom na katawa-tawa ang ideya ng isang goddess na nakukurap ng Demon Blight ngunit iginiit ni Zylo na totoo ito dahil wala nang mas mapanganib pa kaysa sa isang goddess na kinain ng Demon Blight na maaaring humantong sa paglitaw ng isang Demon Lord na may kapangyarihan ng isang goddess. Alam iyon ni Sinurva at batid niyang nagsimula na ang corruption kaya wala nang ibang pagpipilian si Zylo kundi tapusin ang kanyang buhay, ngunit hindi naniwala ang mga hukom sa kahit isang salita niya kaya ipinagbawal na nila siyang magsalita pa. Gumawa si Zylo ng huling pagsusumamo at nakiusap na pakinggan siya habang sinasabi niyang naglalaro sila sa apoy at ipinaliwanag na hindi mapagkakatiwalaan ang temple at ang military. Ngunit walang nakinig sa kanya at sa halip ay pinigilan lamang siya at inihanda para sa kanyang sentencing. At sa mismong sandaling iyon ay tuluyan ng napagtanto ni Zylo na lahat ng ito ay isang setup kaya sinubukan niyang isumbat iyon sa kanila ngunit sinimulan na lang siyang bugbugin ng mga gwardya habang nagbubunyi ang mga tao sa paligid. Sa kaibuturan ng kanyang puso ay nanumpa si Zylo na hahanapin niya sila at ipinangako niyang matutunton ang taong naglagay sa kanya sa ganitong kalagayan. Higit sa lahat ay nangako siyang hahanapin ang taong responsable sa sinapit ni Sinurva upang wakasan ang buhay nito. At sa huli ay ginawa na ng hukom ang kanyang desisyon at hinatulan si Zylo na magsilbi bilang isang hero. Ilang araw matapos ang unang mission ay natutulog si Zylo sa loob ng kanyang tent sa base camp nang bigla siyang gisingin ni Terita. Sinabi niya rito na huwag muna siyang istorbohin dahil gusto pa niyang matulog ngunit tinanong din niya kung bakit naroon pa rin siya kahit na sinabi na ng mga knights ang lahat tungkol sa kanyang nakaraan. Inamin ni Terita na noong una ay nabahala siya nang malaman niyang pumatay si Zylo ng isang goddess noon ngunit matibay ang paniniwala niya na tiyak na may mabigat na dahilan si Zylo sa ginawa niya. Tumagilid si Zylo sa higaan at sinabi na hindi na mahalaga kung ano man ang dahilan niya dahil sa huli ay hindi nito mababago ang katotohanang pumatay siya ng isang goddess. Sinabi rin niya kay Terita na ang pact na nabuo sa pagitan nila ay maaaring buwagin sa pamamagitan ng mutual consent kaya sapat na sabihin lang niya ang salita at mapuputol na ang kanilang ugnayan ngunit mariing tumanggi si Terita at sinabing si Zylo ang kanyang nag-iisang knight at anuman ang mangyari ay mananatili siya sa kanyang tabi hanggang sa huli.
Sa sandaling iyon ay nakatanggap si Zylo ng mensahe mula kay Venetim na nagsasabing na italaga na sila sa panibagong mission at kailangan na nilang umalis agad. Nagsisimula na ring pumasok ang taglamig sa lugar na iyon at namangha si Terita sa ganda ng paligid kapag ito ay nagyayelo. Ngunit kahit kaakit-akit ang kanyang pagiging mausisa ay mabilis din itong nakakairita kaya agad napagod sina Zylo at Venetim sa walang tigil niyang mga tanong. Samantala sa HQ ay nakatanggap din si Kivia ng sarili niyang mission at ayon sa kanyang superior ay kailangan niyang isuspend ang original transport mission at magtungo sa Z1 tunnels upang tumulong sa paglilinis nito. Tinanong ni Kivia kung ibig bang sabihin nito ay nasakop na rin ng Demon Blight ang mga tunnel kaya ipinaliwanag ng kanyang superior na mula pa noong ika-4 na digmaan at ang paglitaw ng Demon Blight No. 1 ay malawak na bahagi ng kanilang mga kagubatan ang nakorrupt at sa loob ng 20 taon ay marami ng tirahang lupa ang nawala sa sangkatauhan kaya hindi na nila maaaring hayaang kumalat pa ito. Upang masiguro ang tagumpay ng mission ay ipinadala rin ang Hero Team bilang suporta kaya sinabi ni Kivia na agad siyang aalis upang makipagkita sa kanila, ngunit bago siya umalis ay hiniling ng kanyang superior na batiin niya si High Priest Marlin para sa kanya kung sakaling makasalubong niya ito roon. Nang gabing iyon ay nagkakamp sina Terraida at ang iba pa sa loob ng kagubatan nang mapansin niyang matagal na niyang hindi nakikita si Dada. Ipinaliwanag ni Zylo na kasalukuyang nasa repair shop si Dada matapos siyang mabugbog ni Zaya nang medyo nasobrahan dahil sa lahat ng problemang idinulot nito kaya hindi muna ito makakasama pansamantala. Sinabi ni King kay Zylo na bilang isa sa kanyang mga nasasakupan ay kailangan nitong maging mas maingat sa paraan ng pakikitungo niya sa kanyang mga allies. At bahagya lamang sumang-ayon si Zylo upang matapos na ang usapan. Lumapit si Terita kay Zylo at tinanong kung bakit palagi niyang tinatawag na King ang lalaking iyon kaya ipinaliwanag niya na si King ay isa ring hero na tulad niya at taus-puso nitong pinaniniwalaan na siya ang hari ng Federated Kingdom kaya mas madali raw itong pakitunguhan kung sasabayan mo na lang ang delusyon nito. Pagdating naman sa dahilan kung bakit napilitan siyang maging hero ay nagsagawa si King ng isang malawakang terrorist attack laban sa kaharian para umano'y bawiin ang kanyang trono kaya isa siyang ganap na terorista. Hindi inaasahan ni Terita na ganoon kabigat ang dahilan kaya agad niyang binago ang paksa at tinanong kung sino ang lalaking nakatayo roon. Sinabi ni Zylo na iyon si Tatsuya ngunit para kay Terita ay kakaiba na basta na lang itong nakatitig sa langit. Kahit si Zylo ay hindi rin alam kung bakit ganoon ito. Ngunit gaya ng ipinaliwanag niya kanina ay sa tuwing namamatay at near-resurrect ang isang hero ay may bahagi ng kanyang memory at personality na nawawala kaya kung hindi sila mag-iingat ay maaaring matulad silang lahat kay Tatsuya balang araw. Kinaumagahan ay tuluyan na silang nakarating sa nayon ngunit hindi mukhang masaya ang mga tag-aron kahit pa may dumating na tulong. Para kay Venetim ay nakapagtataka na may mga nananatili pa roon dahil karaniwan ay matagal na sanang nailikas ang lahat. Ngunit mukhang maraming holdout sa hindi malamang dahilan. Lumapit si Zylo sa isa sa mga tindahan upang magtanong ngunit naging maingat ang babae nang mapagtantong isa siyang hero. Kaya tiniyak ni Zylo na wala siyang dapat ikatakot at sinabi na naroon lamang sila ng kanyang mga kasama upang kontrolin ang mga tunnels. Gayunpaman ay hindi naniwala ang babae na may magagawa pa ito dahil marami na raw ang napatay ng Blight sa kanilang nayon. At tuluyan itong umalis nang hindi man lang binibigyan si Zylo ng pagkakataong magtanong ng direksyon patungo sa tunnel. Ngunit nang muntik na siyang sumuko ay biglang lumapit ang isang maliit na batang babae at itinuro sa kanya ang direksyon ng tunnel. Nagpasalamat si Zylo at nagsimulang maglakad palayo ngunit bago pa siya tuluyang makalayo ay tinanong siya ng bata kung ililigtas ba niya ang kanyang ama. Nanatiling tahimik si Zylo at nagpatuloy sa paglalakad dahil bagamat naaawa siya sa bata ay alam niyang kung nasa loob nga ng mga tunnel ang ama nito ay malamang matagal na itong patay at ayaw niyang bigyan ang bata ng maling pag-asa. Makalipas ang ilang sandali ay muling nakipagkita si Zylo sa iba at pinagsama-sama nila ang lahat ng impormasyong kanilang nakalap. Nalaman nila na ang Z-Wind Tunnels ay nagpoproduce ng dekalidad na iron na ginagamit bilang catalyst sa Sacred Seals na panlaban sa mga ferries kaya malaki ang pondong ibinuhos ng military sa lugar na ito. Ngunit dahil ito ay tuluyang napeste ng mga ferries ay halos wala na itong silbi sa ngayon. Tinanong ni Terita si Zylo kung ano ba ang Sacred Seal dahil wala siyang gaanong alam tungkol dito kaya ipinaliwanag niya na ang Sacred Seals ang dahilan kung bakit siya nakikipaglaban sa paraang ginagawa niya.
Bagamat inamin din niyang limitado lang ang kaalaman niya tungkol dito kaya hiniling niya kay King na magpaliwanag dahil ito ang kanyang expertise. At bilang isang henyo sa Sacred Seals ay kayang-kaya ni King ang mag-perform ng mga tunang na karaniwang nangangailangan ng 12-dosenang tao ng mag-isa lamang. Gayunpaman ay hindi sapat ang Sacred Seals lang upang talunin ang kanilang mga kaaway. Habang papalapit sila sa tunnel ay ipinaalam ni Venatim na halos isang buwan na ang nakalipas ng e-report ng mga taga-nayon na maraming cave miners ang naging fairies at nagsimulang umatake ng mga tao sa loob. Hindi man malinaw ang lahat ng detalye ng insidente ay natuklasan nila na ang Blight number 51 ay tinatawag na Lotus. At ang mission nila sa araw na iyon ay maghukay ng isang direktang daanan na magagamit ng Holy Knight sa pag-atake kaya napilitan silang lahat na pumasok at harapin ang mga demonyo. Ngunit nang sabihin ni Venatim na lahat sila ay sasama ay hindi pala siya kabilang dahil bilang commander ng team ay kailangan daw niyang manatili sa lungsod upang e-coordinate ang mission, at alam ni Xylo na isa lamang iyon sa mga palusot ni Venatim para makaiwas sa aktwal na trabaho. Ngunit tumatakbo na palayo si Venadam at hindi rin naman siya gaanong magiging kapakipakinabang sa loob kaya nagpatuloy ang grupo nang wala siya. At sa mga sumunod na oras ay ginugol ni Xylo at Tatsuya ang kanilang oras sa paghuhukay sa loob ng mga tunnel upang makagawa ng daanan para sa mga knights habang si King naman ay nakaupo sa kanyang workbench at inuukit ang mga sacred seals sa mga kagamitan sa paghuhukay upang mas tumibay ang mga ito. Nais ding tumulong ni Chora kaya tinanong niya kung pwede siyang tumulong sa paghuhukay ngunit tinanggihan ni Xylo ang alok dahil ayaw niyang masayang ang stamina ng isang goddess sa ganitong gawain. Biglang dumating si Kivia at sinabi niyang ipinaalam na sa kanya ng mga higher-ups na si Dada pala ang nagnakaw ng coffin ni Tira at hindi si Xylo kaya iyon na ang paraan niya ng paghingi ng tawad sa pag-aakusa kay Xylo nang hindi tuwirang humihingi ng paumanhin. Tinanong niya kung bakit hindi ipinaliwanag ni Xylo ang sarili niya noon ngunit sinabi ni Xylo na wala ring saysay dahil hindi rin naman siya paniniwalaan ni Kivia. Na totoo naman, kaya upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan sa hinaharap ay hiniling ni Kivia na ipaliwanag ni Xylo sa kanya ang lahat ng mahahalagang detalye sa mga susunod na missions at pumayag naman si Xylo bagamat hindi niya makita kung anong silbi nito lalo na sa mission na tulad nito. Tinanong ni Kivia kung ano ang ibig niyang sabihin kaya ipinaliwanag ni Xylo na isa lamang itong minahang puno ng fairies na karaniwan ay binabalewala ng simbahan lalo na't paparating na ang taglamig at wala namang anumang mahalagang mapapala rito kaya hindi niya maunawaan kung ano talaga ang layunin ng mission at nagsisimula na siyang maghinala na may binabalak sila kay Terita. Sinabihan siya ni Kivia na itigil ang mga walang basehang conspiracy theories at bumalik na sa trabaho ngunit ramdam ni Xylo na kahit siya ay hindi rin alam ang tunay na layunin ng mission. Makalipas ang ilang oras pa ng paghuhukay ay tuluyan nang nabuksan ni Xylo ang isa sa mga cavern ngunit agad siyang hinarap ng mga demonized centipedes kaya agad kumilos si Tatsuya at pinaghihiwa-hiwalay ang mga ito. Sinubukan ding tumulong ni Xylo ngunit masyadong delikado ang kanyang mga explosions sa masisikip na espasyong tulad ng loob ng kuweba kaya kinailangan niyang ipaubaya ito kay Tatsuya. At mabuti na lamang ay isang ganap na halimaw si Tatsuya pagdating sa paggamit ng kanyang palakol dahil hindi nagtagal ay tuluyan niyang nalipol ang lahat ng mga demonyo. Bagamat malinaw na kakailanganin ni Tatsuya ng kaunting oras upang makapagpahinga matapos ang lahat ng iyon. Ngayong wala na ang mga demonyo ay gumamit si King ng light magic upang ilantad ang mga bahaging apektado ng Demon Blight. At nagkataong may isang malawak na bahagi ng sahig na hindi pa naaapektuhan kaya napagdesisyonan nilang doon itatag ang base of operations. Nagtanong si Terita kay Xylo kung maaari ba siyang tumulong kahit sa bahaging iyon at dahil hindi naman delikado ay pinayagan siya ni Xylo na gawin ang gusto niya. Ipinaliwanag niya na ang mga stake ay ginagamit upang pigilan ang Demon Blight na kumalat sa mga bahaging kanilang minarkahan kaya kung nais niyang tumulong ay maaari siyang maglagay ng isa roon. Labis ang tuwa ni Terita dahil sa wakas ay may nagagawa na siya. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan ng naiselyo ang Demon Blighted section at humingi si Terita ng reward kay Xylo para sa kanyang pagsisikap dahil maganda naman talaga ang ginawa niya. Sinabi ni Xylo na pupurihin niya siya ng kaunti pagbalik nila ngunit gusto pa ring may magawa si Terita kaya tinanong niya kung maaari silang bumaba pa sa mas malalim na bahagi ng minahan at talunin ang Demon Lord na pinagmumulan ng Blight. Mariing tumanggi si Xylo at sinabing wala siyang balak gawin iyon dahil una ay ayaw niyang harapin ang abala at pangalawa ay labag iyon sa mga utos na ibinigay sa kanila.
Sinabi pa niyang kung gusto niyang lumaban palagi sa mga Demon Lord ay sumama na lang siya sa Royal Knights. Ngunit hindi nagustuhan ni Terita ang pagiging dismissive niya dahil nanumpa na siyang mananatili sa kanyang tabi hanggang sa huli at kailangan niyang payagan siyang gumawa rin ng mahahalagang bagay kung hindi ay hinding-hindi siya makukontento. Sa sandaling iyon ay nakatanggap si King ng distress signal mula sa mga knights sa comms na nagsasabing inaatake sila malapit sa entrance ng kuweba at kailangan nila ng backup. Agad sumugod si Kivia at ang iba pang knights upang labanan ang mga blighted humans ngunit sa dami ng kalaban ay malinaw na mauubusan sila ng lakas. Pagdating ni Zylo at ng iba ay may ilan ng knights ang napatay kaya nais niya silang mailigtas sa lalong madaling panahon. Ngunit bago iyon ay may tanong si Terita dahil tinanong niya kung ang mga fairies na iyon ay dating mga tao at kinumpirma ito ni Zylo, ngunit ipinaliwanag din niyang sa kasamaang palad ay wala ng paraan upang pagalingin sila kapag umabot na sila sa ganitong yugto. Kaya ang pinakamabuti na lamang nilang magagawa ay wakasan ang paghihirap ng mga iyon. At makalipas ang ilang minuto ay natapos ang labanan bagamat mabigat ang loob ng ilan sa mga knights dahil hindi nila inaasahang mapipilitan silang pumatay ng mga human fairies. Bigla namang napansin ni Zylo ang isang lalaking nagtatago sa likod ng ilang crate sa isang sulok at napag-alamang isa pala itong survivor na hindi nakalabas ng kuweba noong unang infestation. Na nangangahulugang may iba pang mga survivor na hanggang ngayon ay trapped pa rin sa loob. At para kay King ay napakahalaga na mailigtas sila sa lalong madaling panahon. Ngunit sinabi ni Kivia na halos imposible iyon dahil wala silang sapat na kagamitan upang magsagawa ng rescue mission sa ngayon at ang paggawa ng ganoong kapanganib na hakbang ay magreresulta lamang sa pagkamatay ng maraming Holy Knights. Gayunpaman ay hindi rin niya nais na pabayaan ang mga sibilyan kaya tinanong niya si Zylo kung ano ang tingin nito sa sitwasyon at kung ano ang tsansa ng tagumpay kung susubukan nilang magligtas. Diretsahang sinabi ni Zylo na malamang ay mamamatay ang karamihan sa mga knights dahil ang pakikipaglaban sa mga fairies habang pinoprotektahan ang mga sibilyan sa makikitid na pasilyo ay katumbas ng tiyak na kamatayan. Sa sandaling iyon ay dumating si High Priest Marlin at sinabi kay Kivia na wala ng dahilan para humingi ng payo sa isang tulad ni Zylo dahil malinaw na ang kanilang mga utos na pasabugin ang entrance at tuluyang isara ito upang masigurong walang fairies ang makakatakas. Ngunit nang marinig ito ay nagngit-ngit si King dahil hindi niya matanggap na handang isakripisyo ni Marlin ang mga inosenteng sibilyan. Subalit wala itong pakialam kay Marlin at sa katunayan ay tila nag-e-enjoy pa siyang makita si King sa ganoong kalagayan dahil kilala na niya ito bago pa man ito mahatulang magsilbi bilang isang hero. Hindi rin gusto ni Zylo ang ideya ng pagpapabeya sa mga sibilyan ngunit ayaw rin niyang isugal ang lahat para sa isang rescue mission. Hanggang sa makita niya si Terita at maalala ang batang babae na nakilala niya noon at ang lungkot sa mukha nito kaya binago niya ang kanyang desisyon at sinabi niyang personal niyang ililigtas ang mga tao dahil tapos na ang opisyal nilang mission at naitayo na ang base ng mga knights kaya wala nang pumipigil sa kanya na magligtas ng mga tao sa sarili niyang oras. Ngunit habang masayang ipinagdiriwang ni Terita na sa wakas ay makakagawa na siya ng isang tunay na heroic act ay sinabi ni Zylo na kailangan niyang manatili roon dahil hindi niya kayang isugal ang buhay nito para sa ganitong bagay. Ang mga villagers ay kasalukuyang na-trap sa isang bahagi ng minahan habang desperado nilang sinusubukang ipagtanggol ang kanilang mga sarili laban sa mga fairies. Ngunit sa mismong sandaling muntik na silang lamunin ay dumating si Zylo at pinasabog ang mga kalaban. Pagkatapos ay agad na sumabak si Tatsuya at walang awang nilipol ang mga monsters sa sobrang episyenteng paraan. At nang subukan ng isa sa mga worms na atali siya gamit ang web ay masyadong matalas ang instincts ni Tatsuya kaya mabilis siyang lumingon. Hiniwa ang web, at inatake ang natitirang mga monsters hanggang sa makalipas ang ilang minuto ay halos tapos na silang lahat. Ngunit hindi pa rin iyon ang katapusan dahil kahit ligtas na ang mga workers sa ngayon ay ang paglabas mula sa kuweba ay isa pang hiwalay na hamon kaya hiniling ni Zylo kay King na ukitan ng Sacred Seals ang kanilang mga kagamitan upang mabigyan sila ng tsansang lumaban. At ang Sacred Seals ay gumagana gamit ang luminescence bilang power source kaya karaniwan itong nare-recharge ng sikat ng araw ngunit dahil walang kahit anong liwanag sa ilalim ng lupa ay limitado lamang ang gamit ng mga ito bago maubos ang energy. Samantalang ang Sacred Seals ni Zylo ay gumagana rin sa parehong paraan ngunit ang kanyang katawan ay kayang mag-imbak ng mas maraming luminescence kaysa sa karaniwang tao kaya niya napapanatili ang kanyang mapanirang lakas sa loob ng kuweba.
Kahit na may hangganan pa rin ang kanyang power kaya kailangan nilang makalabas sa lalong madaling panahon dahil kung hindi ay magiging sitang ducks silang lahat. At habang naghahanda na silang tumungo sa exit ay biglang nagsimulang yumanig ang lupa at sabay-sabay silang pinalibutan ng 12-dosenang fairies sa pinakamasamang timing na may isip kaya wala silang ibang pagpipilian kundi sundin ang utos ni Xylo na bumuo ng defense line at ipaglaban ang kanilang posisyon hanggat maaari. Habang pinapasabog niya ang ilan sa mga fairies ngunit ang mga workers ay sobrang takot para lumaban dahil hindi pa sila kailanman humarap sa ganitong klase ng panganib. Subalit ipinaalala ni Xylo na kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang mga sarili kung ayaw nilang maging fairy lunch. Samantala pagsapit ng gabi ay nag-aabang lamang sila sa gilid ng entrance habang hinihintay kung makakabalik pa ng buhay si Saya habang tinatapos nila ang pag-setup ng base. At sa buong panahong iyon ay nagkukulong sa sulok si Toriita dahil naiwan siya. Sinabi ni Marlin kay Kivia na sa tingin niya ay wala masyadong silbi si Toriita bilang sandata dahil tila masyado siyang attached kay Xylo. Ngunit anuman ang ipinahihiwatig niya ay ipinaalam ni Kivia na siya at ang iba pang knights ay papasok upang tumulong sa rescue mission matapos nilang maayos ang base. At para naman kay Xylo at sa iba pa ay matapos ang matinding labanan ay nagawa nilang lipulin ang lahat ng fairies ngunit bumagsak ng husto ang kanilang morale dahil pakiramdam nila ay hindi na sila makakalabas ng kuweba, at kahit subukan pa silang palakasin ni Xylo ay masyado na silang pagod at nawawala ng pag-asa upang muling lumaban. Sinimulan ni Xylo na sigawan ang mga workers at sabihing hinding-hindi sila makakaligtas kung susuko sila ngayon. Ngunit hindi pa rin siya pinapakinggan kaya si King ang nagpasyang magsalita at ipinaalala niya na ang mga lalaking ito ay inialay ang halos buong buhay nila sa kanilang trabaho at ang kanilang pagsisikap ang nagbigay daan upang umunlad ang kaharian. Na ilang beses na rin silang nakalampas sa mahihirap na sitwasyon at palaging nagtagumpay kaya walang dahilan para magpadala sa takot dahil tiyak na makakaligtas sila. At nang makita ng mga workers ang purong kumpiyansa sa mga mata ni King ay muli silang nagkaroon ng lakas ng loob upang tumayo at ibigay ang lahat ng makakaya nila. Alam nilang sina Xylo, King, at Tatsuya ay mga hero at buong buhay nilang itinuro na ang mga hero ang pinakamasasamang kriminal. Ngunit kahit ganoon ay pinili pa rin ni Xylo at ng iba na iligtas sila kahit madali sana silang iwan at ituring na expendable kaya labis ang kanilang pasasalamat. Ngunit biglang yumanig muli ang lupa habang paparating ang mas maraming fairies at lalong nainis si Xylo dahil tila walang katapusan ang mga ito at wala silang paraan para malaman kung ilan pa ang nasa loob ng kuweba. Kaya muling tumayo ang mga workers at itinaas ang kanilang mga armas bilang paghahanda sa laban. At nang tuluyang lumitaw ang mga fairies ay si Xylo ang unang umatake. Kahit nanginginig pa rin sa takot ang mga workers ay napagpasyahan nilang lumaban hanggang sa huli kaya ang isa sa kanila ay walang kontrol na inihampas ang kanyang pala hanggang sa tumama ito sa worm monster at dahil sa enchantments na inilagay ni King ay nagdulot ito ng malaking pinsala. At nang makita iyon ay napagtanto ng ibang villagers na may tsansa pala silang manalo kaya sabay-sabay nilang sinalakay ang worm at pinagtulungang patayin ito. Ngunit kahit maayos ang simula ay limitado lamang ang kayang gawin ng brute force na walang sapat na kasanayan kaya hindi nagtagal ay na-overwhelm ang mga workers. Nasugatan ang binti ng foreman at dahil hindi na siya makatakbo ay muntik na siyang patayin ng isang worm. Subalit sa huling sandali ay bigla itong napulbos ng mga lumilipad na espada at alam nilang iisang tao lang ang may kakayahang gumawa nito kaya lumingon si Xylo at nakita si Choro na buong kumpiyansang nakatayo malapit sa isang lagusan habang inanunsyo ang kanyang pagdating. At nang masigurong ligtas na ang lahat ay sinabi ni Choro na maaari na nila siyang purihin ngayon ngunit ayaw iyon gawin ni Xylo. Samantalang labis namang nagpapasalamat si King sa kanyang pagdating dahil kung wala siya ay maraming workers ang namatay sa laban. Sinabi naman ni Choro na wala lang iyon dahil sa pagtutulungan nila ni Xylo ay halos siguradong panalo na sila. At dahil kayang lumikha ni Choro ng unlimited na bilang ng mga espada ay napagpasyahan ni King na gamitin ang ilan upang bumuo ng bakod kung saan maaaring magpahinga ang lahat, kaya kumuha siya ng ilang espada at sinimulan ng ukitan ng fence sacred seals ang mga ito. Ngunit habang ginagawa niya iyon ay lumapit si Xylo kay Chora at mariing tinanong kung bakit naroon siya gayong malinaw niyang sinabi na maghintay siya sa labas. Ipinaliwanag ni Chora na palihim lang siyang nakalusot sa mga knights habang hindi sila nakatingin at hiniling niya kay Xylo na purihin siya dahil sa pagiging tuso niya.
Ngunit muli niya itong tinanggihan, iniisip naman ni Choro na marahil ay galit si Zylo dahil matagal bago nailigtas ang lahat kaya sinabi niyang kasalanan niya iyon dahil iniwan siya kanina. Subalit pinutol siya ni Zylo at malinaw na sinabi na wala siyang intensyong gamitin si Torita o ang kapangyarihan nito. Nalabis niyang ikinadismaya dahil ang pagiging ginagamit ang mismong layunin ng kanyang buhay kaya tinanong niya si Zylo kung ano ba ang gusto nitong gawin niya kung hindi ang lumaban sa tabi niya. At sinabi ni Zylo na ang tanging gusto niya ay mabuhay siya kaya hindi niya hahayaang isugal nito ang buhay niya para sa walang saysay na glory. Bahagyang gamaan ang loob ni Choro nang marinig iyon dahil alam niyang ibig sabihin nito ay tunay siyang pinapahalagahan ni Zylo at iyon mismo ang dahilan kung bakit handa siyang isugal ang buhay niya para dito. Alam niyang likas na sa kanya ang paghahanap ng papuri ngunit bahagi pa rin iyon ng kung sino siya kaya nais niyang mabuhay ng isang marangal at kapaki-pakinabang na buhay at wala nang magagawa si Zylo para pigilan iyon. Napagtanto ni Zylo na marahil ay makasarili rin para sa kanya na hilingin kay Torita na isantabi ang sarili nitong mga hangarin ngunit bago pa siya makapagsalita ay muling yumanig ang lupa at mas matindi ang lindol na ito kaysa sa mga nauna. Habang papalapit ang mga monsters ay inutusan ni Zylo si Choro na umatras para sa kaligtasan nito ngunit mariin niyang sinabi na hindi siya aalis at kung talagang mahalaga sa kanya ang kanyang kaligtasan ay protektahan na lamang siya nito sa lahat ng paraan. Wala nang maipangatwiran si Zylo kaya pumayag siyang lumaban si Choro sa tabi niya at pinulot niya ang isa sa mga espada nito upang gamitin bilang bala. Inihagis niya iyon sa pangunahing worm ng fairy group at hiniwa ito sa kalahati sa isang iglap. Ngunit nang maghahagis pa sana siya ng isa pa ay bigla silang nakarinig ng nakabibinging tunog na nagpaluhod sa kanilang lahat. Si Tatsuya lamang ang tila walang epekto nito dahil, built different, siya habang ang iba ay nagdurusa sa sakit kaya agad siyang sumugod at nagsimulang pumatay ng mas maraming monsters. Samantala ay napagtanto ni Zylo na ang tunog ay nagmumula sa isang Demon Lord sa malapit na sinusubukang i-corrupt sila. At si Choro rin ay tila hindi apektado kaya tumakbo siya sa tabi ni Zylo at ibinahagi ang bahagi ng kanyang energy upang matulungan siyang labanan ng impluwensya ng Demon Lord. Makalipas ang ilang sandali ay lumitaw ang Demon Lord mula sa lupa bilang isang higanteng buhay na lotus tree na may anyong tao. At alam na niyang may magsasabi ng, "Hear me out on this one." Pagkatapos ay muling nagpakawala ang Demon Lord ng alon ng sonic interference kaya nagsimulang makarinig ang mga workers ng boses na inuutos sa kanilang lumapit dito. Sinubukan ni Zylo na pigilan sila at inutusan ang foreman na magpigil ngunit sobrang tindi na ng pagkabaliw nito kaya sinusubukan na nitong punitin ang sarili niyang mukha at wala nang anumang salita si Zylo ang makakaabot sa kanya. Si King naman ay pinipilit panatilihin ang katinoan sa pamamagitan ng matinding willpower at galit laban sa Demon Lord ngunit wala rin siyang magawa sa ngayon kaya nasa iba ang responsibilidad, at sinabi ni Zylo na magiging sobrang delikado kung lalabas pa sila sa fenced area. Kaya sa halip ay sinuportahan na lamang ni Zylo si Tatsuya mula sa likuran at nagsimulang magpaulan ng mga espada. At tinanong ni Choro kung magiging ayos lang ba talaga si Tatsuya. Ngunit sinabi ni Zylo na wala silang dapat ipag-alala dahil napakahusay nito kahit na kailangan pa rin niya ng backup. Kaya hiniling ni Zylo kay Taida na gumawa ng mas maraming espada at tuwang-tuwa siya dahil sa wakas ay nakakatulong na siya kay Zylo kahit support role lang. Kaya lumikha siya ng mas marami pang espada at sinimulan ni Zylo na ihagis ang mga ito upang bigyan ng cover si Tatsuya habang patuloy itong lumalapit sa Demon Lord at iniiwasan ang mga atake nito hanggang sa tuluyan niya itong mahiwa sa dalawa. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi pala iyon ang main body ng Demon Lord at bigla siyang nadakma. Kaya nagsimulang maghanap sina Zylo at Choro hanggang sa makita nila ang tunay na katawan na nakabitin sa isa sa mga pader ng kuweba. Naghanda si Zylo na tapusin ito gamit ang huling atake ngunit sa sandaling iyon ay napagtanto niyang ubos na ang kanyang luminescence kaya hindi na siya makagamit ng magic. At eksaktong dumating ang mga knights upang tumulong ngunit agad silang nabiktima ng interference ng Demon Lord at napahandusay sa matinding sakit habang tinutubuan ng mga tentacle na sumusubok lamunin sila. Kaya napilitan si Zylo na sumugod at palayain sila ngunit masyadong marami ang mga baging para kayanin niya mag-isa. At sa sandaling makita ni King ang mga inosenteng nasasaktan ay tuluyan siyang nagalit kaya pinilit niyang makawala at inilipat ang kanyang lantern sa flamethrower mode upang sunugin ang Demon Lord dahil epektibo ang apoy laban sa plant-based monsters.
Ngunit bago niya tuluyang matapos ang laban ay hinayla siya ng Demon Lord sa bukong-bukong at iniangat sa ere kaya nahulog ang lantern at tinangka itong kunin ng Demon Lord. Subalit dumating si Tatsuya sa tamang oras at hinayla palabas ang lantern mula sa lupa upang bigyan si Zylo ng sapat na oras para maabot ito. Ngunit bago pa niya mapasabog ang Demon Lord ay ikinulong siya nito upang hindi niya maitutok ang apoy. Isang sitwasyong tila checkmate na sana ngunit hindi isinama ng Demon Lord sa kalkulasyon na si King ay isang ganap na baliw na hindi titigil hanggat hindi napaparusahan ang mga nananakit sa mga inosente kaya pinutol niya ang sarili niyang binti upang makabagsak at masaksak ang Demon Lord sa mata. At kahit na siya ay tumilapon sa pader ay sapat na ang ginawa niya upang mapilitan ang Demon Lord na bitawan ang katawan ni Zylo kaya wala nang pumipigil para tuluyan itong tapusin. Labis ang pagkabigla ni Nakivia at ng ibang knights na halos natalo ng mga hero ang Demon Lord nang sila-sila lang habang tuluyang napatahimik si Marlin. At si King naman ay buhay pa ngunit nasa napakasamang kalagayan kaya kailangan niyang ipa-repair ang sarili niya. Makalipas ang ilang sandali ay nakabalik sa ibabaw ang lahat ng workers at muling nakapiling ang kanilang mga pamilya habang nalaman ng iba na si Venetim ay nakaupo lamang doon at walang ginawa sa buong pangyayari. Ipinadala si King sa repair shop upang kabitan ng bagong binti at umaasa si Zylo na maayos ang magiging trato sa kanya dahil kung hindi dahil kay King ay napakaraming buhay ang mawawala sa araw na iyon. Masaya ang lahat na muling nakapiling ang kanilang mga pamilya at alam nilang lahat ng ito ay dahil sa mga hero. Ngunit nag-aalangan pa rin silang lumapit upang magpasalamat dahil sa umiiral na stereotype tungkol sa kanila. Maliban sa foreman at sa kanyang pamilya dahil buong pasasalamat niyang nilapitan si Zylo at sinabi na dahil sa kanya ay muli niyang nakita ang kanyang pamilya. At idinagdag pa niyang may ibibigay ang kanyang anak na babae kay Zylo. Kaya dahan-daang lumapit ang bata habang nanginginig sa kaba at iniabot ang isang bulaklak bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanyang ama. At labis itong ikinagalak ni Zylo dahil bihira siyang mapasalamatan sa mga ginagawa niya. Samantala si Marlin naman ay punong-puno ng galit kay Zylo at sinubukan niyang hikayatin si Kivia na i-report ito dahil sa paglabag sa mga alituntunin at pakikipaglaban sa Demon Lord nang walang pahintulot. Ngunit agad siyang pinatahimik ni Kivia dahil sina Zylo at ang kanyang team ang nagligtas ng maraming buhay sa araw na iyon samantalang ang tanging ginawa lang ni Marlin ay subukang hikayatin siyang iwan ang mga taong iyon. Kaya karapat-dapat lang na makatanggap si Zylo ng kahit kaunting pagkilala. At nang tuluyan ng matapos ang kanilang mission ay bumalik ang grupo sa kanilang base na Murred Fortress. Ngunit habang nasa biyahe ay napansin ni Taida na napakaraming tao sa paligid at ipinaliwanag ni Venetem na may festival sa bayan kaya dagsa ang mga bisita mula sa iba't ibang lugar. Ngunit kahit ganoon ay humingi siya ng pahinga kay Zylo dahil sobrang pagod na siya. At nang makarating sila sa fortress ay nagkanya-kanya na silang magpahinga. Makikita sina Venetem at Dada na nakaupo sa isang eskinita habang umiinom si Dada ng alak na ninakaw niya kanina mula sa isang vendor at sinisip-sip ang bawat patak nito. Pinaalalahanan siya ni Venetem na mag-ingat dahil seryoso ang mga tao rito pagdating sa pera at kapag nahuli siya ay game over na. Ngunit wala itong pakialam kay Dada dahil bihira lang silang makapagpahinga kaya gusto niya itong sulitin. Samantala sa simpleng New York-style apartment ni Zylo ay tahimik niyang tinatamasa ang kanyang day off habang nagbabasa ng libro hanggang sa masira ang katahimikan nang matagpuan siya ni Torita na buong araw siyang hinahanap dahil gusto niyang samahan siya sa exchange festival. Ngunit sinabi ni Zylo na wala siyang balak pumunta dahil siguradong makakasalubong niya roon ang mga Holy Knights na sobrang nakakainis. Kaya iminungkahi ni Torita na maglaro na lang sila dahil nakakuha siya ng Zig chessboard mula kay Venetem kanina at sobrang excited siya matapos bigyan ng mahabang paliwanag ni Venetem ang historical significance ng laro. Ngunit sinabi ni Zylo na kung galing kay Venetem ang kwento ay malamang ay inimbento lang niya iyon, at abala siya sa pagbabasa kaya wala siyang oras sa board games. Ikinagulat iyon ni Taida dahil hindi niya inasahan na mahilig pala magbasa si Zylo at lalo pa siyang nagulat nang malaman na poetry ang binabasa nito, kaya hiniling niyang basahan siya ngunit tumanggi si Zylo dahil masyado raw iyong matrabaho, subalit pumayag siyang magbasa na lamang sila nang magkasama kung gugustuhin niya. Biglang dumating si Kivia na hinahanap si Zylo at inakala niyang naroon ito upang ipaalam ang kanyang susunod na mission. Ngunit sinabi ni Kivia na nagkakamali siya dahil kahit napagdesisyonan na nga ang susunod niyang mission ay hindi iyon ang dahilan ng kanyang pagpunta.
At sinabi niyang may nais siyang pag-usapan kay Zylo kaya hiniling niya na sumunod ito sa kanya. Ngunit sumingit si Torita at nagsabing gusto rin niyang sumama at iminungkahi na magpunta na lang silang tatlo sa festival habang nag-uusap dahil kapag nandoon si Kivia ay walang ibang Holy Knights ang manggugulo kina Torita o Zylo kaya win-win ang sitwasyon. At pumayag kapwa sina Zylo at Kivia kaya sabay-sabay silang umalis. At sobrang saya ni Torita dahil napakaraming bagay ang unang beses pa lang niyang nakikita kaya may itinuturo siyang isang stall at tinatanong si Zylo kung ano iyon. Ipinaliwanag niya na iyon ay mangkok ng candy ngunit hindi pamilyar si Torita rito dahil wala pa ang candy noong panahong nilikha siya. Marami ring iba pang bagong bagay para sa kanya tulad ng stir-fried noodles at isa pang produkto na hindi rin alam ni Zylo kahit pamilyar na siya sa noodles. Ngunit si Kivia naman ay mukhang maraming alam kaya ipinaliwanag niyang ito ay isang sikat na frozen treat mula sa unang capital na tinatawag na ice cream na may toppings na honey, nuts, at caramel. Nagustuhan ni Torita ang ideya kaya nagtanong siya kay Zylo kung maaari siyang bumili at pumayag naman ito dahil ayaw niya itong biguin. Sa kanya tinanong si Kivia kung gusto rin ba nito dahil halatang excited ito habang nagkukwento tungkol sa ice cream ngunit tumanggi siya dahil ayaw niyang gumastos para roon sa ngayon. Kaya inabot ni Zylo kay Torita ang ilang barya at pinabili ito ng 2 ice cream kaya tumakbo siya papunta sa pila. At habang naghihintay si Torita ay tumabi sina Zylo at Kivia at sinabi ni Kivia na mas gumanda na ang tingin niya kay Zylo kamakailan dahil noong una ay inakala niyang isa lamang siyang kasuklam-suklam na kriminal ngunit iniligtas niya ang kanyang mga tauhan sa dalampasigan at isinugol ang kanyang buhay para sa mga villagers na muntik ng iwanan kaya labis ang pasasalamat nila sa kanya. Ikinatuwa ni Zylo na kahit papaano ay kinikilala ang kanyang mga ginawa. At idinagdag pa ni Kivia na malamang ay nailigtas din ni Zylo ang buhay ni Torita dahil dito. Na ikinagulat ni Zylo kaya tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin. At ipinaliwanag ni Kivia na si Torita ay unang natagpuan sa Northern Ruins at gaya ng nakasanayan ay ipinadala ang 13th Order of Knights upang kunin siya. Ngunit nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang military at ang temple kung paano siya dapat gamitin dahil nais ng temple na bumuo ng covenant kay Torita at ipalaban siya kasama ng Holy Knights. Samantalang dahil napatay na noon ni Zylo ang isang goddess ay naisip ng military na posibleng reverse engineer pa ang mas maraming goddess kaya hiniling nilang ibigay si Torita sa kanila para sa analysis, na sa totoo lang ay ibig sabihin lamang na i-dissect siya. Ngunit nauwi sa pagbuo ni Zylo ng isang contract kay Torita sa halip. At ang katotohanang nagawa ni Zylo na talunin ang 2 Demon Lord sa loob lamang ng maikling panahon ay nagsilbing patunay na mas kapakipakinabang si Torita kapag buhay kaysa kung ginawa lamang siyang test subject. At hindi maunawaan ni Zylo kung paano nila nagawang ituring na walang silbi si Torita gayong isa siyang goddess na may makapangyarihang kakayahan. Ngunit ayon sa mensaheng naiwan sa ruins kung saan siya natagpuan ay ang tanging kakayahan lang ni Torita ay ang mag-summon ng mga espada. At sinasabing bumaba sa mundo ang mga goddess noong panahong tinatawag na Great Civilized Era kung saan magkakaiba ng husto ang kanilang mga likas na kakayahan dahil ang ilan ay kayang lumikha ng nakamamatay na lason. Ang ilan ay nakakapagtawag ng kidlat o mararahas na bagyo. At ang iba pa ay nakakakita ng mga pangitain ng hinaharap. At sila ay nagigising tuwing lumilitaw ang Demon Blight at matapos gampanan ang kanilang layunin ay karaniwan silang muling natutulog sa loob ng kanilang mga kabaong. Alam na ni Zylo ang iba't ibang kakayahang maaaring taglayin ng isang goddess at nalaman din niyang minsan nang tinawag si Tatsuya mula sa ibang mundo ng isang goddess. Ngunit sa kabila nito ay ikinumpara ng military ang kakayahan ni Torita sa 12 goddess na natuklasan na hanggang ngayon at itinuring nilang mas mababa ang kanyang sword summon ng power kaya handa silang isakripisyo siya. At wala ring nagawa ang mga knights kundi sundin ang utos kaya nais nilang ialay ang kanilang mga sarili bilang pagbabayad sala sa kasalanang iyon. Kaya hiniling ni Zylo kay Kivia na ibigay sa kanya ang detalye ng susunod na assignment sa lalong madaling panahon dahil hanggat mahusay niyang nagagawa ang bawat mission ay patutunayan niyang kapakipakinabang si Torita at hindi siya dapat ay dissect. Pinahalagahan ni Kivia ang determinasyon ni Zylo kaya ipinaalam niya na ang susunod na mission ay ang ipagtanggol nila ang fortress. At makalipas ang ilang sandali ay nakipagkita sina Zylo at Venatim sa commander ng mission na halos kapareho rin ng sinabi ni Kivia.
Ngunit may malaking problema dahil malinaw na inutusan silang ipagtanggol ang fortress kapalit ng kanilang mga buhay. Sapagkat ang layunin ng mission ay painitin ang Demon Lord papunta sa lugar habang ipinagtatanggol ang fortress at pagkatapos nito ay magsasagawa ang Ninth Goddess ng isang large-scale poison attack upang talunin ito. Kinutya ni Zylo ang planong iyon dahil malinaw nang napatunayan na hindi sapat ang poison para tuluyang patayin ang isang Demon Lord at pansamantala lamang itong naglalagay sa estado ng suspended animation. Inamin ng commander na tama si Zylo ngunit sinabi niyang may mga binagong hakbang sa strategy upang masiguro ang tagumpay sa pagkakataong ito dahil plano nilang gawing isang tuloy-tuloy na kill chamber ang buong fortress kung saan ang mga hero mismo ang magsisilbing depensa hanggang sa mamatay sila sa proseso. Nagtanong si Venatim kung bakit hindi na lang sila maaaring tumakas matapos matagumpay na maakit ang Demon Lord sa bitag imbes na mamatay. Ngunit malamig na sinabi ng commander na ganoon talaga ang mangyayari at kung sino man sa kanila ang magtangkang umalis sa fortress ay agad na ipapapatay ang buong squad gamit ang sacred seals na nakakabit sa kanilang mga leeg. Hindi maunawaan ni Zylo kung bakit kinakailangan pang tiyakin na mamamatay ang lahat ng hero ngunit bigla niyang naalala ang pari na nakasalubong nila noon at napagtanto niyang malamang ay may hinayla itong mga koneksyon upang mangyari ang lahat ng ito dahil sa personal nitong galit. Bigla namang masayang inanunsyo ni Venatim na handa silang tanggapin ng kanyang team ang mission at ipagtanggol ang fortress kahit pakapalit nito ang kanilang mga buhay. Ngunit may ilang suhestyon siya upang bahagyang pagandahin ang plano dahil sa tingin niya ay kontraproduktibo na lipulin ang buong team kapag may isang tao lang na magtangkang umalis. Lalo na't siguradong mayroong gugustuhing tapusin na lang agad ang bahagi ng pagkamatay at masisira nito ang buong strategy. Kaya iminungkahi niyang ang parusa ay ipapatupad lamang kung sabay-sabay na susubukang umalis ang lahat at hindi dahil sa iisang tao lang. Binanggit din niya na dahil sobrang devoted si Torita kay Zylo ay tiyak na gugustuhin nitong manatili sa tabi niya kaya tinanong niya ang commander kung ayos lang iyon. At sinabi ng commander na wala siyang autoridad na magbigay ng utos sa isang goddess ngunit si Kivia ang mayroon kaya hiniling ni Venatim kay Zylo na kausapin ito upang maging opisyal ang usapan. Ngunit bago umalis si Zylo ay tinanong niya si Venatim kung may iba pa ba itong gusto dahil susubukan pa niyang makipagnegosasyon sa commander at sinabi niyang kakailanganin nila ng mas maraming tropa at supply kung maaari. At nangako si Venatim na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya dahil eksperto siya sa panghihikayat ng mga tao bago pa man siya masentensyahan bilang hero. Sapagkat dati siyang isang con artist na may pambihirang husay at kamakailan lang nahuli matapos gumawa ng iba't ibang uri ng panlilinlang kabilang na ang tangkang pagbenta ng Royal Castle sa isang circus na muntik na niyang matakasin. Ngunit hindi iyon ang tunay na dahilan kung bakit siya nililitis kundi dahil sa isang artikulong isinulat niya para sa isang third-rate newspaper kung saan inutusan siya ng kanyang boss na maghasik ng takot sa masa. At isinulat niya roon na may ilang matataas na opisyal ng temple at maging ilang royal na mga espiya na naiimpluwensyahan ng Demon Blight at nagtatago sa anyong tao. Inamin ni Venatim na siya ang sumulat noon ngunit inimbento lamang niya ang lahat at hindi niya inaasahang may maniniwala. Subalit kalaunan ay napatunayang totoo pala ang lahat ng kanyang isinulat at sapat din itong nakapanghikayat sa publiko kaya upang masigurong hindi na siya makapagsiwalat pa ng mas maraming katotohanan ay sinentensyahan siya bilang hero. At sa kasalukuyan ay nagawa ni Venatim na kumbinsihin ang commander na pagbigyan ang lahat ng kanyang kahilingan bagamat naiwan sa kanya ang responsibilidad na iligtas si Torita kung sakaling mapanganib ang kalagayan nito. Natiyak na magiging problema dahil mahina ang kanyang katawan. Samantala ay naaprobahan naman ang mga reinforcement na hiniling ni Zylo at bumalik na rin sa unit si Save kahit kilala itong loose cannon kaya hindi masyadong masaya si Dada na makatrabaho siyang muli. At sa kabilang banda ay makikita si Save na nagsusugal sa labas kung saan mukhang nanalo ang kalaban niya ngunit inakusahan niya itong Nandaya dahil sa sobrang talas ng kanyang paningin at senses ay sigurado siyang tama siya. Ngunit tumanggi ang lalaki na aminin ang pandaraya at sinubukang takutin si Save upang iwan ang pera. Bagay na hindi nagustuhan ni Save kaya bilang parusa ay pinutol niya ang kamay ng lalaki dahil sa pandaraya. Pagkatapos nito ay kalmado lang siyang tumayo at umalis dahil nakakaramdam na siya ng gutom, at dito nagtatapos ang episode 4 kaya mag-subscribe na para hindi mo makaligtaan ang susunod.